Alright, magandang araw muli sa bawat isa. Palakpakan natin si Lord. Nandito naman tayo para tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. So, beginning today, announce ko lang sa inyo, ay magsishare ako ng series ng weekly topics about the Lord Jesus Christ. So, nakafocus muna tayo kay Jesus Christ Himself para lalo niyong makilala up close and personal si Lord. From who Jesus is, to what He did, to what He is doing today, and what He's going to do onwards. So medyo, yan muna ang pag-uusapan natin. Kasi sa tamang pagkakakilala niyo sa Kanya, magiging matatag ang inyong confession of faith. Amen? So mahalaga, higit sa lahat ng mga turo sa Biblia, higit sa lahat ng mga aral at encouragement, ay higit na mga dapat nating makilala ang Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating buhay. Alright? Amen? Isa pa, palakpakan natin si Lord. So, ang tanong, sino si Jesus? Yan muna ang tanong natin, no? Who is Jesus? Alam niyo bang siya kasi ang kwento ng buong Biblia? Alright? Hindi lang siya parte ng kwento ng Biblia, siya mismo ang kwento ng pinaghuhugutan o pinapatungkalan ng bawat libro sa mula Genesis hanggang Exodus. Okay? Minsan alam natin, kabisado ng iba yung kwento ni David and Goliath, kabisado natin ang kwento ng Shadrach, Meshach at Abednego ni Daniel, pero hindi natin alam ang kanilang mga ginawa, ang kanilang salaysay ay nakapatungkol kay Jesus Christ. Kaya sa panahong ito, gusto kong i-share sa inyo kung sino ba itong si Jesus Christ. So kung hindi kasi natin lubos na kilala ang Panginoon, ano pang kwenta ng iba nating mga nalalaman sa Biblia? Kung yun mismong pinakabida, yung pinaka-purpose ng Biblia ay di natin gaanong kilala. Amen po? So maraming iba ay naniniwala naman ako sa Diyos, hindi po sapat yun. Mamaya sa ating mga pag-aaral, marirealize nyo na isa lang talaga ang pinaka-importante na dapat nating malaman sa Biblia. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So I've decided to pour it all to you para later kayo naman na mag-share nito sa iba. Okay po ba? Alright, so ito po yung series number 1 na isi-share ko sa inyo. Hindi ko lang alam kung hanggang saan naabutin ito. Base sa aking sisiyasat, no? Aabutin ng 15 weeks, 15 topics ng patungkulan kay Jesus Christ. Ito. Hindi ko lang alam, 15 weeks and ilang buwan yun. No? Kung puro yun tututukan natin, sobrang maluluto kayo sa knowledge and understanding about the Lord Jesus Christ. Kasi pag naintindihan nyo si Lord, wala na. Naintindihan nyo na ang buong Biblia. Amen? Kasi lahat noon, siya ang pinapatungkulan. At isa pang mahalagang dapat nating makita, yung lahat ng taong mga mananampalataya sa Old Testament, they were looking towards the coming of the Messiah. No? Lahat ng prophecy sa Old Testament, nakatingin sila sa Messiah, ang faith nila doon sa pagdating ng Messiah. Tayo naman, nalagpas na tayo sa pagdating ng Messiah, we're looking back, no, towards the Messiah that already came. And then, lahat tayo, pati yung mga namatay na, no, na muling ibubuhayin, all of us, mga buhay at patay, ay looking forward sa second coming or return ni Jesus Christ. Amen? So si Jesus Christ talaga ang punot dulo ng Genesis to Revelation. So, kaya nag-decide ako, I was thinking kung anong topic ang ating pag-uusapan, ito ang aking ituturo sa inyo. So pinamagitan ko siyang, who is Jesus? No? Ang tema natin, God in human flesh. So ang ating tema today ay ganyan, ano? Alright, so ang ating expository message ay kukunin natin sa John chapter 1 verse 1 hanggang 18. Pero ang pinaka-main text natin ay nasa John 1, verse 1 to 3. Okay? Sa dalawa ang nilagay ko dyan sa screen, yung NIV version at saka NLT version. So, sa NIV, ang sabi diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Walang mag-i-exist without him. Sabi sa New Living Translation, NLT, no, in the beginning, the Word already existed. Nandun na. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him. No? Mahalaga yung through Him eh. And nothing was created except through Him. Alright? So, ibig sabihin, hindi nag-create si Father mula nung time of creation if not through Jesus Christ. Meron tayong papaliwanag natin yan mamaya, no? So, sa buong kasaysayan, for almost 2,000 years, marami nang naging opinion ang mga tao tungkol kay Jesus. Alright? Isa siyang dakilang guro, isang propeta, isang moral example, isang miracle worker, among many others. Okay? Pero sino ba talaga si Jesus Christ as plainly revealed in the Bible? Alright? Hindi ko tatanungin kung sino si Jesus Christ para sa inyo. But what we're going to tackle about is sino si Jesus Christ according to the Bible regardless of anybody's opinion. Amen po? So number one, gusto ko ipakita sa atin, Jesus is God eternal. Everybody say, Jesus is God eternal. Jesus is God eternal. Dito pa lang, marami ng kumukontra, no? Tatlo ito. Number one, Jesus is God eternal. Alright, sabi sa John 1:1, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. So Jesus existed even before creation time. Amen po ba? So ang sabi dito, in the beginning was the Word. Sabi sa NLT, in the beginning, the Word already existed. Ibig sabihin noon, hindi siya create. Nandoon na siya, nauna siya. Meron kasing mga nagtuturo na si Jesus daw ay created being lang. So, napakalinaw nitong first phrase pa lang, itong first sentence ng John 1:1, napaka-emphatic niya, napaka-direct, napakalinaw. Without much further ado, it's a public knowledge na ang word na tinutukoy dito ay hindi word na katulad ng alam natin na salita lang. Ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. And we will go there. Okay? So, ang Greek word na ginamit dito sa verse na ito ay logos. Diyan galing ang salitang logic. Okay? It has something to do with knowledge, word, message, understanding. Alright? So si Jesus Christ pala, kung He existed already before, hindi siya nagsimula sa Bethlehem. No, ibig sabihin, hindi siya basta tao lamang. Okay? Kaya, dito pa lang, maling-mali na sabihin lang na tao si Jesus at wala siyang pagka-Diyos. Okay? Nag-exist na siya noon pa, not in a physical form. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya nag-exist in eternity bilang word, bilang salita, together with the Father and the Holy Spirit. Alright? So, sabi ni Propeta Micah, alright, pakibasa nga, Micah chapter 5, verse 2. Ready, go. But as for you, Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah, for you will go forth for me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. So ito'y prophecy patungkol sa Messiah, patungkol sa anak ng Diyos kay Jesus, na ipapanganak sa Bethlehem, Ephratah. Ang Ephratah ay old name ng Bethlehem. Alright? As for you, Ephratah, Bethlehem, too little among the clans of Judah. Siya ang pinakamaliit, no? Sa tribo ng Judah. But from you
one will go forth for me to be ruler in Israel. And ang sabi diyan, ito ang pinakamalaga, his goings forth are from long ago, from the days of eternity. Doon siya nanggaling. Revelation ito na maraming hindi nakakita, pero si Jesus po, pahambol lang niyang sinabi, ang John 8:58. Ang sabi niya diyan, Jesus answered, I tell you the truth. Before Abraham was even born, I am. Alright? Tayo naintindihan na natin itong phrase na ito. Sa isang first time, makakarinig o makakabasa ng phrase na ito, nakakalito ito at magulo. Parang may mali sa grammar. May mali sa grammar. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ano? Ang I am ay eternal name ng Diyos na inihayag ni Yahweh kay Moises noon sa Exodus chapter 3. Okay, doon natin first na nakita yon. Nung tinawag niya si Moises para sa isang malaking misyon ng Israel, alam na natin yon, dadalhin sila sa wilderness. Okay? Doon unang lumabas sa Biblia ang salitang I am. No? Nagpakilala si Yahweh na siya si I am. That's His name. Ang tanong, bakit ito ginamit ni Jesus sa pagpapakilala niya sa sarili niya sa mga tao kung hindi naman siya si Yahweh at hindi siya Diyos? Or kung hindi siya, si Jesus, at si Yahweh ay iisa. Naintindihan natin? What's the use of using the word I am that makes your grammar incorrect? Okay? Naging pala isipan ito, no? Ayon sa mga grammar experts kasi, ang salitang I am ay hindi pwedeng gamitin bilang stand-alone phrase o statement. Na pwede ka magsabi ng I am na walang kasunod na word. Kayo ba nagsasabi ba kayo bigla na lang kayo nagsabi I am? Na walang kasunod na word? Hindi siya stand-alone. No? Dito, ginamit ni Jesus I am, then period na. Alright? So, hindi siya stand-alone na statement na walang kasunod na verb o action word. No? Kagaya ng I am working, I am eating, I am doing something. May kasunod siyang action word. Now, ginamit ito ni Jesus para ipakilala ang kanyang sarili at ginamit yung pangalan ni Yahweh. No? Masyado siyang palaisipan nung araw. So, kung ang nais lang talaga sabihin dito ni Lord sa mga tao, kausap niya, ay bago pa naging tao si Nunong Abraham, nandoon na ako. Dapat, ang sinabi na lang niya, before Abraham was born, I was there. Ganon ang tamang statement. Tama? Ibig sabihin, klaro yun sa mga tao na siya nag-exist na before Abraham came into existence. And that was about 2,000 years ago. No? So, nauna pa siya kay Abraham. Kumbaga, gano'n. Pero hindi gano'n ang sinabi niya. Ang sinabi niya, I am. Isa pa, ang I am na pangalan ay lumitaw lang sa Biblia again noong panahon ng Exodus. Kanino inintroduce ang pangalang I am? Sino nakakalam? Kanino inintroduce ang pangalan niya? Ako si I am. Nagtanong siya, anong pangalan ang sasabihin ko? Sabi niya, sabihin mo, ako ay sinugo ni I am. And then, ang sagot niya, ang sinabi pa niya, I am what I am. Kanino yun sinabi? Kasi sabi niya rito, before Abraham was born, hindi naman to sinabi kay Abraham. Kay Moses. And si Moses, nag-exist mga 600, more or less, 600 years after Abraham. Bakit kinonect ito ni Jesus kay Abraham, samantalang wala naman tong koneksyon kay Abraham? Ang I am ay sinabi ito kay Moses about 645 years after Abraham. Alright? So, nothing is making sense dito. Alright? So, wala talagang koneksyon kay Abraham. Ang I am dito, bakit ito ginamit ni Lord? Ang tiyak na dahilan. Gusto niyo malaman? Kung bakit sinabi ni Lord ang I am in reference to their oldest forefather, Abraham, instead kay Moises,
ay para pasimpleng ipahiwatig na siya nga ang Diyos na nagmula pa sa walang hanggan. Amen? Kasi ang pinakamatandang, pinakaugat, pinakasimula ng bansang Israel ay si Abraham. Lahat ng mga bansa bago si Abraham, pagan. So ang kinikilala ng Israel na pinakanuno nila ay si Abraham. Alright, kung sasabihin ni Jesus Christ na ako'y nandoon na bago pa pinanganak si Abraham, ibig sabihin, sinasabi niya na akong Diyos, pero hindi ganun ang sinabi niya. Ang sinabi niya ay binanggit niya ang pangalan ni Yahweh. Ang I am ay self-existent, stand-alone divinity of God na nagsimula from eternity past. So parang sinasabi niya na ako ay nabuhay na bago pa ang lahat ng ito. Naintindihan na natin itong I am? Na 7 beses sinabi ito ni Jesus Christ sa New Testament. I am the bread of life. No? Maraming beses ito sinabi, ginamit niya yung term na ito. But anyway, ang ibig sabihin ng salitang ito ay ang tinutukoy lang dito ay ancient of days. Ibig sabihin, eternity. Amen po? Amen. All right. So Jesus existed before creation. Pangalawa, Jesus is distinct from the Father. Everybody say distinct. Distinct. Pag sinabing distinct, hiwalay. Hindi sila iisang katawan. Sabi diyan, the Word was with God. In the beginning was the Word, or in the beginning the Word already existed, the Word was with God. Pagka kayo ba'y gumagamit ng salitang with, anong nasa isip nyo kagad? Magkabukod at magkasama. No? Pag ginamit mo yung salitang magkasama, dalawa kayo. Kailangan dalawa kayong magkahiwalay, magkabukod, para kayo ay magkasama. Kung hindi niya sinabi dito, the Word was in God. Parang yung ating body, soul, and spirit, no? Ang ating soul at saka spirit, nandoon in ourselves. Pero dito, with ang word na ginamit, ang ibig sabihin, magkahiwalay, magkabukod si Father, distinct siya from the Father. Kaya word ang ginamit. So, kinakailangan expository itong ating pag-aaral ngayon, kaya dapat maintindihan nyo. And then, magkasama sila. Kaya, iisa sila. Kaya, I and my Father are one. Okay? So, klaro po yan. Now, bibigyan natin ng mas theological na paliwanag itong number 1 at number 2 na nakasulat sa screen. Ang ibig sabihin na sila ay magkabukod, hindi sila iisang persona. They are distinct from each other. Ang pangalawa, na magkasama sila, may relationship. May relationship sila. No, may unifying relationship. Nung kami kumukuha ng passport sa PSA, magkasama kami ni Mrs., no? Magkabukod kami, senior na siya, ako ay kulang pa ng taon para maging senior. Kukuha kami dalawa, siya walang pila, ako dapat pipila. Pero dahil magkasama kami, sabi noong sa PSA, iisa na kayo. No? Sabay na lang kayo. Dito ka na, mister. Kasi pumipila ako sa likod eh. Dito sabay na kayo. Lagpas na kayo sa pila. Magkabukod kaming dalawa, pero magkasama kami. We are together. Parang ganun. Are you together? Di ba? Pagka meron kang boyfriend, are you together? Meron kang girlfriend, are you together? Are you with each other? No? Magkasama ba kayo? Pero magkabukod kayo ng katawan, pero iisa, considered as one kayo. Yun ang ibig sabihin ng salitang ito. Naintindihan natin? Alright. So, sana ma-internalize nyo ito. Ano? So, scriptures that demonstrate the 3 distinct persons of the Trinity. Ito. Alright? Meron akong ilang mga verses na isi-share sa inyo na nire-reveal. Dine-demonstrate nito ang patungkol sa distinctiveness ng Trinity. Sabi sa Hebrews 1:8. Pakibasa? Ready? Go. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya,
Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Alright, dito, Diyos Ama ang nagsasalita dito. Kausap niya ang kanyang anak. Pagka may kausap ka, posible lang yon kapag ka magkabukod kayo. Tama? Meron kayong, hindi kayo nasa loob ng isa't isa. Alright? So, kausap niya rito. Tungkol sa anak, ay sinabi niya ang iyong trono, O Diyos. Tamo, tinawag pa niyang O Diyos ang kanyang anak. So, marami mga taong naniniwalang Diyos si Jesus, pero ang Ama mismo ang nagdi-declare na siya ay Diyos. So, Ama ang nagsasalita dito, kausap niyang anak. Sa John chapter 17 naman, makikita natin ang buong chapter ng John 17, na si Jesus Christ nagpipray, alright? At ang kausap niya ay ang Ama sa langit. Kita mo yung distinction, yung pagkakahiwalay ng dalawang unified body, yung dalawang magkasama. Alright? So, parang yung mag-asawa, yung isa na sa abroad, yung isa na sa Pilipinas, nag-uusap sila via chat, video chat, pero iisa sila dahil mag-asawa sila. Ganun yun eh. No? So, ipinapakita lamang dito ang pagiging magkabukod nila sa isa't isa para makita natin na talagang distinct ang Father sa Son. Okay? Ano pa? John 14:16-17, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Nandito yung tatlo. Nasaan dito si Jesus? Dadalangin ako. Siya yung nagsasalita. Siya yung magpipray. Sa Ama. Siya yung nasa langit. Yung Diyos na nasa langit. So, distinct na naman. Okay? Sabi niya, upang kayo'y bigyan niya ng isa pa. Meron na namang pangatlong distinct persona. Pangatlong distinct person, isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino yon? Ang Espiritu ng katotohanan. So, nandoon yung Trinity. Nireveal ni Jesus Christ sa kanyang maikling statement. Dito pa, Mateo 3:16, pakibasa. Ito yung binautismon si Jesus. Pakibasa, sabay-sabay para malakas. Ready, go. Nang siya ay mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugan. Okay, nakita niyo yung tatlong persona dito sa isang eksena. Si Jesus yung anak, binautismuhan, at may dumating na anyong kalapate, dumapo sa kanya, hiwalay na naman, distinct na naman na persona yon, and then yung boses na nagsalita mula sa langit. This is my son, my beloved son, minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Dito, demonstrate how the Trinity is actually distinct from each other. Hiwalay sila, magkabukod sila sa isa't isa. Pero, magkaibang persona naman, magkabukod na persona, pero iisa ang essence. Ano yung essence nila? Iisa ang pagka-Diyos nila. Naintindihan natin? So, kaya nga, triunity. Trion, God, in one. In short, Trinity. Nasusundan na natin? Are we learning so far? Okay. Now, tingnan natin dito, balikan natin ito. No? Jesus is distinct from the Father. Sabi sa Genesis 1, tingnan natin, silipin natin ang mga nakasulat sa Genesis chapter 1. Then God said, verse 26, let us make human beings in our image to be like us. Nakita niyo yung mga plural words na ginamit dito? Ano yon? Us. Our image. Like us. Now dito, kung titingnan mo yung mga sa Grammarly, okay, sa mga magagaling sa grammar, ano? Yung our image, medyo may sabit na naman yon unless na meron talagang deeper meaning.
Dapat, pag ginamit mo yung salitang our, anong kasunod? Plural ang noun. Our images. Kasi nga, distinct sila eh. Hiwa-hiwalay sila, tatlong hiwa-hiwalay. Pero bakit our, tapos singular ang kasunod, image? Ibig sabihin, 3 in 1. To be like us, plural na naman. Now, ginuhitan ko dyan ng blue, yung word na God. Bakit sa palagay nyo? Una sa lahat, yung verse 26 dito, yung salitang God po dito, akala natin singular word yun. Hindi po. Plural word ito sa Hebrew text. Hindi ito singular. God in Hebrew is a plural word. Hindi siya singular word. Kaya, puro as ang ginamit dito. Tingnan natin, yung kasunod, verse 27. So God created human beings in His own image. Anong ibig sabihin? Yung palang God, bagamat plural, iisa lang na pagka-Diyos yun. In His own image, in the image of God, He. So kung plural yung word na God, dapat in the image of God, they created them. Pero ang sabi niya, He created them, male and female, He created them. Alright? Bakit? Ito, papakita ko sa inyo, no? Sa Hebrew grammar, iba ang Hebrew grammar sa English. Sa Hebrew grammar, ang isang unit, one unit is singular. Yun ang tawag nila. Pagdating sa dalawang unit na, dalawa na yon, hindi pa yun plural. Dual pa lang yun, tawag nila doon. Alright? Pag tumitlo na, saka pa lang magiging plural. 3 or more. Sa English, one unit is singular, pag dumalawa, plural na. Tayo yung pagkakaiba. Kaya minsan may kalituhan. Yung word na God, ang term na ginamit noon sa Genesis, buong chapter 1, lahat ng word na merong God doon, ang Hebrew word noon ay Elohim. Everybody say Elohim. Elohim. It's a plural form word. Ang singular word noon ay Eloah. Okay? Eloah or El. Alright? So, yun yung katumbas ng Eloah, singular form. Nasusundan natin? Now, I'd like you to focus here. Meron ko ipapakita sa inyo. Sa isang diagram na napakahalaga sa understanding na ito. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. But they are 3 separate persons. Naintindihan natin? Alright, eto pa. The Father is not the Holy Spirit. The Father is not the Son. Alright? The Son is not the Father. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. The Holy Spirit is not the Son. They are completely separate from each other. Saan sila nagkakaisa? Again, doon sila nagkakaisa sa essence nila. Naintindihan natin? Alright. Yeah, 3 separate persons. Not function, but ang function, it follows with the person. Okay? Ang isang person ay nagfa-function yon. Tama? So, kung hindi ka nagfa-function, sira ka. Non-functional ka. Pero, bakit person? Sino may idea? Bakit person ang tamang gamitin? Hindi function. Ang function, applicable sa makina. Applicable sa things. Applicable sa mga bagay. Pero bakit person? Bakit persona nga? Dahil, ang term na ginamit ng Bible sa Father, sa Son, at saka sa Holy Spirit, ay gumamit siya ang Bible ng personal pronoun. He, him, and his. At merong mga description na si Father ay may emotion bilang tao, merong intelligence bilang tao, no? Meron siyang lahat ng meron sa isang being to become a person ay nasa kanya. Alright? Hindi lang siya ginamitan ng her or she. That means, no? The Father, ang term na ginamit sa kanya, he, him, at saka his. Yun yung mga personal pronouns, kaya 3 separate persons. Naintindihan na natin?
Focus lang tayo sa pagiging kung sino si Jesus Christ sa ating pag-aaral ngayon. So let's have a small, ayan, naintindihan na natin itong diagram na to ha. Punta tayo sa scriptures that reveal the Trinity. Pakibasa, Genesis 1:1-3. Ready? Begin. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. Okay, yung una, in the beginning, God. Sabi natin, yung word na God na yon, in the beginning, Elohim, plural, form ng pagka-Diyos. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Verse 2, the earth was formless and empty and darkness covered the deep waters. Dito na papasok yung ibang persona ng Trinity. Sino yung nakalagay dyan na isang persona ng Trinity? The Spirit of God, okay, was hovering over the surface of the waters. Then, papasok yung pangalawang persona ng Trinity, the Father. By the name, then God. Nasaan dito si Jesus Christ? Sa first, in the beginning, God created. Yung God kasi, yan yung Elohim. Okay? Sa said. Ha? Then God said, "Let there be light," and there was light. Ito yung sinasabi sa John 1:1 na in the beginning was the Word. Salita lang. Because when the Father opened His mouth, ang nag-create si Jesus in His original form, not as a being, kundi Word siya. That's why John 1:1, in the beginning was the Word. So nandoon na agad yung tatlong persona sa first part ng Genesis. Alright? Then God said, "Let there be light," and there was light. Papakita ko sa inyo, may 10 then God said dito. Sa Genesis chapter 1, then God said, day 1, "Let there be light." Then God said, day 2, alright, "Let there be vault between the waters." So lahat ng nangyari sa creation, ang lumikha talaga ay yung Word. Ganong katindi pala yung salitang sinabi ni Jesus Christ, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away," because His words create. Yun ang nag-create. Pag nagsalita si Jesus Christ, mangyayari yun. Amen? Kaya nung sinabi niya ni Jesus, no, "I give them eternal life and they will never perish. My Father, my Father is greater than all, and no one can pluck them out of my Father's hand." Grabing declaration yun. Assurance yun. No? Creation of eternity yun sa mga taong tinubos ni Jesus Christ. Assurance of salvation yun. Nakita nyo na ngayon gaano katindi ang assurance of salvation dahil ang word na ito na Jesus Christ ang nagsalita, walang sablay yun. Amen? Yes, palakpakan natin si Lord. Now, tuloy tayo. Letter C. Jesus is fully God. Alright? Sabi dyan sa verse, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God. Yung distinction ng Father at saka ng Son with God. And the Word was God. Diretsa. Direktahang sinabi, the Word was God. Meaning, Jesus Christ is God. Alright? So, ito yung pinaka-clear, pinaka-imperative, explicit, at direct declaration na God si Jesus. No explanation needed dito. Amen? So, sabi diyan, the Word was God. Period. Alright? Mangmang na lang po ang mga taong nagsasabing kinikilala nilang Diyos, pero sinasabi nilang hindi Diyos si Jesus Christ. Samantalang nasusulat that Jesus is God. Bulag sa katotohanan at nalinlang ng mga maling aral ang mga taong hindi kinikilalang Diyos si Jesus Christ. Sila ang mga modernong tumbas ng mga Hudyong nagpapako kay Jesus noon.
sa di nila pagpanampalataya na si Jesus Christ ay nanggaling sa Ancient of Days, nanggaling sa eternity, na si Jesus Christ ay Diyos. Nasusulat yan. The Word was God. Amen? Alright. Letter D. Jesus is the creator and sustainer. No? John 1:3. Anong sabi diyan? Pakibasa John 1:3. Ready, go. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. Nothing was created except through Him. Lahat ng nag-exist ay siya na-create. Tama po ba? Amen. So kung si Jesus Christ ang lumikha ng lahat, hindi siya kabilang sa mga nilikha. Hindi siya created being. Bakit may mga relihiyon nagtuturo na isang created being lang daw si Jesus? Ha? JW, Jehovah's Witnesses, LDS, Latter-day Saints, Jesus Christ, Latter-day Saints, Mormons. Created being lang daw si Jesus. Sabi ng Jehovah's Witnesses, bukod sa siya ay created being lang, si Jesus, dati daw siyang si Angel Michael bago siya naging tao. Wow, pinantay siya sa angel, ha? Alright? Ang Mormons naman, yung LDS, si Jesus daw ay created being lang at kuya siya ni Satanas. Ang ganda pa nga naman ng churches, ng mga simbahan nila, no? Ayan. So marami silang naaakit, pero hindi sa tamang aral. Alright? Creator siya, hindi siya creature. Amen po? So, tingnan natin ang mga cross-reference verses natin. Colossians 1:16-17. For through Him, God created everything. Through Jesus Christ, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see. Such as, what are those? The thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Ito yung mga spirits. Ito yung mga angels. He was the one who created them. Everything was created through Him. And for Him, He existed before anything else, and He holds all creation together. Siya ang nagsusustain ng lahat ng created. Ibig sabihin, mali din yung katuruan na nagsasabi, God created the universe and then He left. He went away. Bahala kayo dyan, magkagulo kayo, kaya puro daw tayo gera. Puro daw tayo dito mga sakuna. No? Pinabayaan na raw tayo ng Diyos. Mali rin yun. Alright? May purpose si Lord sa lahat ng yun. Ano pa? Pakibasa ang Hebrews chapter 1, verse 2-3. Ready? Go. Through the Son, He created the universe. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He sustains everything by the mighty power of His command. Galing, ano? Palapakan natin si Lord, yes. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He sustains everything by the mighty power of His command. Iba yung authority talaga ni Jesus Christ doon, no? Sa langit. Alright? Dito sa earth, nandito siya, super humble siya. Hindi nga siya halos umiimik nung tinatanong siya ni Pilato. Ganun siya, kinakailangan magpakababa talaga para lang matubos ang tao. Kasi pag nagsalita si Jesus, na umimik siya at nagpaliwanag siya, hindi nila kayang baliin at pangatwiranan ang salita ng word na ito. He has the most powerful word. Kaya tinikom niya ang bibig niya kasi baka makumbinsi ang mga tao na wag na tong ipako sa krus. Si Pilato, muntik na eh. No? Talagang naghugas kamay na siya. Wala tong kasalanan. No? At pagka hindi ipinako si Jesus Christ sa krus, ano mangyayari sa atin? Wala tayong kaligtasan. Pero ang kanyang command, His mighty power, grabe. Alright? Sa kanyang creation. Amen? Ang isang architect na gumuhit ng blueprint ng isang building, hindi siya kabilang sa building na ginuhit niya. Siya ang gumuhit eh. Tama ba? Ganon din ang creator na nag-create ng universe. Siya nag-create ng universe, hindi siya kabilang sa mga created. Sobrang mangmang na lang po talaga ang di makaintindi nito. Bulag sa katotohanan. Amen po? Alright. So, kung si Jesus ang creator, siya rin ang may authority sa ating buhay.
Wala tayong karapatang magdikta sa Kanya kung ano, paano tayo mabubuhay sa mundong ito. No? Hindi yung gusto natin ang masusunod. Kung nagkakasakit tayo, kung maagang kukunin ang buhay natin, kung yayaman tayo, maghihirap, alam niyo po, wala sa ating authority yon. Amen? Alright. We are all under the mercy and grace of Jesus Christ. He is the potter, we are only the clay. We have no right to question God in all our circumstances. Our only right is to follow, believe, obey His command, whether we like it or not. Kaya nga, ang tinuro ni Jesus Christ na prayer, no? Your kingdom come, your will be done. Harapan natin si Lord. Yes. So the best we can do for now, whatever is given to us, the best we can do is only to submit and obey the Lord's will and make the most out of it. Galingan mo na lang. Amen? Kung ano hanggang ano yung kaya mo, sige, galingan mo na lang. Alright? Pero kung anong kalooban ng Panginoon, yun pa rin ang masusunod. Parang si Javen, ano? Pinanganak siya na may diferensya sa heart. Ginalingan ng mag-asawa, ginawa lahat. They did the best they can. Pero kung kukunin talaga ng Panginoon si Javen, wala tayong magagawa. He is the potter, Javen is only the clay. No? Pero nag-submit ka sa kalooban ng Panginoon, you did the best you can, hindi ka sumuko, God may honor that. Amen? Alright. Kasi meron din namang, yes, meron din namang katuruan sa Bible na sinabi ni Jesus Christ, katulad ng tinuro ko nung nakaraan, makulit ka, no? May dumating na anong tawag dito? Na bisita ng hating gabi, wala ka may pakain, kinatok mo sa kaibigan mo, ayaw kanyang pagbuksan, sabi niya, kung ikay makulit lang, sige na. Pagbibigyan kanya. No? Dahil sa kakulitan mo. Alright? So you just do the best you can. Yes. Punta tayo sa pangalawa. Jesus is God incarnate. Sabi sa John 1:14, so the Word became flesh, or the Word became human, and made His home among us. Alright? Sabi dito sa John 1 verse 10 to 12, the Word was in the world. Verse 10 ito. The Word was in the world, and though God made the world through Him, yet the world did not recognize Him. He came to His own country, but His own people did not receive Him. Some, however, did receive Him and believed in Him, so He gave the right to become God's children. So yung palang sumampalataya kay Jesus Christ ay naging anak ng Diyos. So, dito sa part na ito, nagkatawang tao ang salita. Okay po ba? Ito ang pinakadakilang himala sa kasaysayan ng creation. Ang Diyos naging tao. So, hindi iniwan ni Jesus sa langit ang kanyang pagka-Diyos. Binitbit niya, kasama niya sa kanyang katawan nung siya'y nagkatawang tao. Tingin niyo, kayang gawin ng Diyos? Na habang nasa malambot na katawan, na mahinang katawang ito, taglay niya ang buong pagka-Diyos ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos? Hindi. Kaya, walang imposible sa Diyos. Ang ginawa ni Jesus Christ, nung siya'y pumarito rito sa lupa, dinagdagan niya lamang ito ng laman. Yung pagka-Diyos niya, binalutan lang ng katawang lupa para magmukhang tao. No? Dinagdagan ng pagkatao, ang purpose ay upang sagipin tayo sa nakaambang eternal damnation natin. Okay? Grabe po yun, ano? Sabi kasi dyan, the Word was in the world, and though the world was made through Him, yet the world did not recognize Him. Sabi sa verse 14, the Word became human, and made His home among us. Ibig sabihin, kumbaga, hindi niya iniwan sa heaven ang kanyang power. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng tao namamangha kung paano siya nakakagawa ng himala.
Alright? Wala naman tao lang na makakagawa ng mga nagawa ni Jesus Christ. Tama ba? Meron ba kayo nabalitaan sa history at saka sa Bible na before Jesus Christ, may taong katulad niya kung gumawa ng himala? Wala. Siya lang. Amen. Alright. So, tingnan natin sa Hebrews chapter 2 verse 14. Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being, ito na, no? Only as a human being could he die. And only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. Yun lang yung purpose pala. Kailangan niya talagang mamatay. Kaya he had to put on human flesh. Kaya nag-incarnate siya from the word karne. No? Pumasok siya sa karne, sa lupang katawan. Pero dala-dala niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi naman pwedeng alisin ang pagka-Diyos ng Diyos eh. No? Nagpaka-humble lang siya, hindi niya masyado discreet lang. Palihim, pasikreto. Kaya nga nung ginawa niyang he turned the water into wine, yun yung first miracle, di ba? First miracle eh. Doon sa wedding at Cana. When he turned the water into wine, nako, wala pang gumawa nito sa Israel. Sabi niya sa mga disciples, shh, quiet kayo ha, huwag niyo ipagsabi. Alright? Mabubulabog ang Israel. Grabing himala yun. Alright? Nung unang panahon, wala pa silang narinig. So, palihim, pasikreto lang muna siya. Inaantay niya ang takdang panahon na siya'y uusigin ng mga tao sa mga kakayanan at sa mga ginagawa niya. So, now, dito, kung gustong iligtas ng isang rescuer ang taong nalulunod, anong gagawin? Hindi sapat na nandun lang siya sa dalampasigan, di ba? At, oy, iligtas niyo, magsisisigaw siyang gano'n. Pumunta ka rito, hindi. Kailangan niyang lumusong. Amen? Ganon si Jesus Christ. Hindi siya naiwan sa langit, na natili sa langit, at dineclare niya lang, okay, isi-save ko kayo, wala na kayong kasalanan, lumusong siya dito sa makasalanang karagatan ng buhay. Para abutin ang mga taong nalulunod at iligtas. I am your Savior. Amen? Yun ang purpose kung ba't siya nagkatawang tao. Ganon ang ginawa ni Jesus, hindi lamang siya tumingin mula sa langit at nagdeklara ng kaligtasan. Lumusong siya, nagpakababa siya sa ating kalagayan para tayo'y abutin at ahunin sa ating lugmok na kalalagayan. Ang mga fake gods, paganism, ay mapagmando, mapag-utos, judgmental, pero si Jesus, bagamat siya ang tunay na Diyos, ay nagpakita ng ganap na pag-ibig, kababaang loob, sa mga taong di kaibig-ibig at walang kondisyon na ialay ang kanyang sarili para sa ikaliligtas ng mga tao. Siya lang ang Panginoon na nagtuturo ng love your neighbor, love your enemies. No, lahat ng mga pagan gods, hindi ganoon. Ibang relihiyon, para ma-convert yung mga tao, they would have to kill. They have to wage war. Pero si Jesus Christ, hindi siya nag-wage ng war. Amen po? Now, anong ibig sabihin nito? Everybody read this, hypostatic union. Hypostatic union. Ang ibig sabihin to, this is a theology na ang ibig sabihin ay Jesus is 100% God and 100% human. He is no half God and half human. No? So, full, taong-tao, nagugutom siya, nasasaktan siya, no? Kinailangan niya mag-pray. Kaya sinasabi nila, bakit kung si Jesus Christ ay Diyos, ba't tumawag siya sa Ama? Bakit siya nagpi-pray? No? Kasi, kinakailangan maranasan niya ang ating nararanasan. At ang kanyang pagdana sa ating naranasan, ito ay pagkuha niya sa ating mga kahinaan. Alright? So, Colossians 2 verse 8 to 10, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world, rather than from Christ. For in Christ,
lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Tamong ang linaw niyan, ang buong pagka-Diyos daw ng Diyos ay nasa Kanya nung siya'y nasa katawang lupa. Alright? Tagalog, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Ang linaw nito. No? Bakit may mga relihiyon na nagtuturong hindi Diyos si Jesus Christ? Punta tayo sa panghuli. Jesus is the exact image of the Father. Pakibasa John 1:8. Ready, go. The one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Yes. Ang nagpakilala sa Ama, kung ano talaga ang Ama, sino talaga ang Ama, ay si Jesus. No one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God. Ito na naman, direktang salita na naman ito. Na who is Himself God and is in closest relationship with the Father has made Him known. Sabi nga sa isa pang verse, John 14:9, He who has seen me has seen the Father. Grabe, walang nakakita si Moises. Gusto niya makita ang itsura ng Diyos. Pero hindi pinakita ng Diyos sa kanya kasi makita mo ang itsura ng Diyos, walang mabubuhay, kamamatay niya. Alright? So, he who has seen me has seen the Father. Jesus is the exact image, exact representation of the glory of the Father. Amen po? Kaya hindi sapat yung sasabihin natin, naniniwala lang ako sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos na hindi mo nakikita. Alright? At lalong hindi mo kilala. Kailangang kilala mo ng personal si Jesus Christ dahil siya ang eksaktong larawan ng Ama. Kung gusto mong makilala ang Ama, ang kikilalanin mo ay sino? Jesus. Si Jesus. Hindi si Yahweh. Ha? Pinagdidebatehan at pinag-aawayan, pinagtatalunan sa social media. Kung alin ba ang tama, gagamitin Yahweh o Jehovah? No? Bumabalik sila sa Old Testament, wala na yun eh. Si Jesus Christ ang kailangan nating kilalanin sapagkat siya ang exact image ng Father. Amen? Sabi pa dito, Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. So kung gusto mong makilala ang Diyos ng tama, ang kilalanin mo ay si Jesus Christ. Kaya naisip ko nga po itong mensaheng ito, medyo tututukan ko siya para makilala nyo ng gusto si Jesus Christ. Substantial na ba yung inyong narinig ngayon tungkol doon sa mga binanggit ko kanina? Sa ating pangwakas po, ang John chapter 1 ay prologue ni John ito na naglalagay ng matibay na pundasyon sa ating pananampalataya. Pansinin niyo yung Matthew, Mark, Luke at John. Doon sa apat, yung si Matthew, si Mark at saka si Luke, ang kinuwento nila sa kapanganakan ni Jesus Christ ay pinanganak siya sa katawan lupa, Bethlehem. Pero si John, nagsimula siya sa in the beginning. Iba yung pakilala niya kay Jesus. Hindi niya pinakilala si Jesus Christ na pinanganak siya sa lupa. Kay John, mas malalim ang kanyang understanding. No? Mas malalim ang revelation sa kanya ng Panginoon. By the way, si John ay visionary. Siya ang sumulat ng Book of Revelation. Alright? Masyadong malalim. Kaya nakita na ni John na si Jesus nagsimula in the beginning, hindi siya nagsimula sa Bethlehem. Ang Bethlehem part ay nasa verse 10 na lang, verse 12, verse 14. And the Word became flesh. So, kita mo? So, mapapansin natin,
Siya ang exact image of the Father. So, Jesus is what? Jesus is God, eternal. Anong pangalawa? Jesus is God incarnate. Pangatlo, Jesus is the exact image of the Father. So sa susunod na may magtatanong sa inyo, who is Jesus? Ito ang isi-share nyo sa kanila. Amen? Sa Kanya natin lubos nakikilala ang Diyos. Kung hindi mo kilala si Jesus Christ, kailanman hindi mo makikilala ang Diyos na Ama. Ngayong nakita na ninyo kung sino talaga si Jesus, ang tanong na lang, ngayon ay anong gagawin mo sa Kanya? Ha? Pasok ba dito? Lagpas dito? Hindi po. Ha? Ang mga Hudyo noon, ang ginawa nila, tinanggihan si Jesus at in-execute sa krus. Ikaw, anong hakbang na gagawin mo? Ha? Sabi dito sa Colossians 1:15-16, the Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Pakibasa ang ating closing. Ang pundasyon ng tamang pananampalataya ay ang tamang pagkilala kay Jesus. Kapag mali ang ating pagkakilala kay Kristo, mali rin ang ating pag-iimbahilyo, pagsamba at pamumuhay. Ngunit kapag kinilala natin siya bilang God in human flesh, matatag ang ating pananampalataya at tiyak ang ating pag-asa sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. So, ito pa lang ang paunang topic natin. Huwag niyong imimiss series number 1 ito tungkol kay Jesus Christ. Now, titinan naman natin sa mga susunod na linggo ang mga ginawa ni Jesus Christ. Ano ang mga sunod na ito na isi-share ko sa inyo sa susunod na pagkakataon? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord at i-share niyo ito sa mga iba. Maraming salamat. Thank you, Jesus.